So, ito yung magandang programa. Maliban lang doon sa sobrang trending ngayon sa mga contractors. So, ito, may isang kongresista, bigyan lang natin to ng konting opinion or reaction tungkol sa isang kongresista na gamitin yung natitirang pondo or savings ng DPWH para gamitin sa mga government assisted schools para sa mga scholarship. So maganda ito, magandang panukala na gagawin ng Kongreso, lalong-lalo na ito kay Congressman Leveste. So pakinggan natin to. Ito siya, mga dol. Yes po, that's correct po. Because they are enrolled in private HEIs. Yes, Madam Chair, but of the total universe of students who could possibly avail of the various tertiary education or tulong-tulong program subsidies, mas maganda siyang programa kaysa ngayon sa mga ginagawa ng mga kontraktor na nagkakaroon na ng proyekto pero madali namang masira. May mga proyekto naman na hindi nakikita. So maganda itong naisip ni Congressman Leveste na ilagay na lang ang part ng DPWH. Sabi nga rito, parts of the Department of Public Works and Highway or DPWH proposed 880 billion budget for 2026 should be realigned to fund the Tulong-Dunong Program, a subsidy program for education-related expenses of the student enrolled in private colleges and universities. Ani ni Batangas Representative Leandro Leveste. So maganda siya. Tama yung naisip niya na doon na lang ilagay yung para sa flood control ng 2026 budget para mas maganda yung patutunguhan. Pero sana rin ay malagay ito sa tunay na mga estudyante na nangangailangan. Ito'y programa niya na ilagay na lang yung funding ng DPWH para sa flood control na ilagay na lang sa mga eskwelahan, lalong-lalo na sa mga private universities. So, kasi sa alam nyo naman sa mga private is mahirap talaga mag-aral dyan, lalo na mga Lasal, UST, so kung ano-ano pang mga malalaking universities na private. So, maganda siya. Magandang programa na ilagay na lang yung sa ganon yung ating pondo ng DPWH sa 2026. So, pakinggan natin ulit. how many students would you estimate that would be if you would expand the coverage of this to all possible students under the existing rules of this program? Would that be an additional 2 or 3 million students? Thank you very much, Honorable Chairperson. For provision of the tertiary education subsidy, the list of students, 15 Yes, Madam Chair. for this. That is the planned for 2026, but the total potential students who could benefit from this program, you would estimate would be how many more of the 3.7 million students who are not currently availing of it? Would it be an additional 1? Pagod na ako, gusto ko na magpahinga. So, napakaganda. 1, 2, or 3 million students. Napakagandang programa. Imbis na mapunta sa posibleng mapunta doon sa corruption, so ilagay na lang natin doon sa tama. Ilagay na lang sa edukasyon. Hindi lang sa mga scholarship. Sana mapunduhan rin yung para sa DepEd na madagdagan para sa mga additional classroom na matitibay. At siyempre, kung walang storage building na ipatayo,
para sa mas maraming makaabil ng mga estudyante. Maganda itong naisip ni Congressman Libeste talaga. So, napakaganda yung naisip niya. So, hanggang dito na lang yung opinion natin. So, sana is mag-subscribe na po tayo. At bilang tulong na rin sa isang content creator, bagong content creator dito kay YouTube. So, maraming salamat po.